Buksan po natin ating mga Biblia sa Hebreo chapter 10 verse 24 to 25. Sa Hebrews chapter 10 verse 24 to 25. Ang ating pong paksa na pag-uusapan ngayon pong umaga, mga kapatid, ay may pinamagatang bakit tayo nagkakatipon. Alam niyo po, ang simbahan ay hindi lang isang lugar na pinupuntahan. Ano po? Ito po ay isang pamilyang kinabibilangan ng bawat mananampalataya. Sabi po dito sa Hebreo chapter 10 verse 24 to 25, basahin po natin, ano? Sabi po dito, isa lang alang natin kung paano mapupukaw ang bawat isa sa pag-ibig at mabubuting gawa. Huwag nating pabayaan ang ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba, kundi palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Bilang konteksto po dito po sa ating pong binasa mga talata, mga kapatid, ang aklat po ng Hebreo ay isinulat para sa mga mananampalatayang Hudyo na sila po'y nakakaranas ng matinding pagsubok at pag-uusig. Dahil po yun sa kanilang pananampalataya. Pananampalataya sa ating pong Panginoong Hesukristo. At dahil po dito, marami sa kanila ang natutuksong iwan na lang yung kanilang pananampalataya at ang pagsasama-sama bilang iglesia dahil sa pag-uusig na kanilang naranasan at pagsubok. Kaya naman, pinaalalahanan po sila ng manunulat po nito, ang aklat po na ito, na huwag pabayaan ang pagtitipon. Ayan po ang sinabi po dito. Sapagkat, mga kapatid, ito ay mahalaga sa kanilang lakas at katatagan sa pananampalataya. So ito po yung nais ng manunulat po na ito na pinaalalahanan po sila at paalala din po sa atin ng mga mananampalataya na huwag po nating pagbayaan ang pagtitipon sapagkat ito ay mahalaga sa ating lakas at katatagan sa pananampalataya. At sa mga talata po na ito, ating pong titingnan ang tatlong bagay. Ano po? Una, ito pong talata po na ito ay nagtuturo po sa atin na tayo ay tinawag ng Diyos na magtipon. Ang sabi po dyan sa verse 25, huwag ninyong pabayaan ang pagtitipon. Alam niyo po, ang pagtitipon bilang iglesia, ito po ay hindi lamang isang mungkahi. Ito po, mga kapatid, ay utos mula po sa ating Diyos. Ito po ay mula pa noong simula kapag binasa po natin ang mga gawa sa Book of Acts chapter 2 verse 42 to 47. Dito po sa talata po na ito sa mga gawa, ang mga mananampalataya, sila po ay sama-samang nananalangin. Sila po ay sama-samang nag-aaral ng salita po ng Diyos. At sila po ay sama-samang nagtutulungan. Hindi po sapat ang online o mag-isang pananampalataya. Ngayon, meron na pong mga online services. Minsan, nakakatulong din po ito, pero mas iba pa rin po, na tayo po ay sama-sama na nananalangin, na sama-sama po tayong nag-i-encourage. So, hindi sapat lang ang online o mag-isang pananampalataya, mga kapatid. Sapagkat, ako po'y naniniwala, meron pong lakas sa pagiging bahagi ng katawan ni Kristo. At yan po ang kagandahan kapag po tayo sama-sama na nananalangin, sama-sama na nagpupuri sa Diyos, sama-sama na nag-aaral ng salita ng Diyos. Malaking tulong po minsan ang online, pero nakaka-experience minsan sa online, close yung camera, hindi mo kita yung mga tao, hindi mo alam kung nakikinig ba or nag-worship.
May mga distraction. Minsan, naka-open yung camera, pero may mga dumadaan. Ano? May mga distraction. Pag nawalan pa ng signal ang wifi, mawawala din. At kapag nawalan ng power. Kaya napaka-importante mga kapatid, sa buhay ng isang mga mananampalataya, na tayo po ay sama-samang nagtitipon. At bakit ba tayo kailangang magkatipon o nagsasama-sama? Bakit tayo nagkakatipon? Yan po ang katanungan. Ano po? Dahil po mahalaga. Dahil ang sabi po dito sa talata, huwag ninyong pabayaan ang pagtitipon. Huwag ninyong pabayaan ang pagtitipon. Isipin mo mga kapatid, ano? Isipin niyo po ang isang apoy sa gitna po ng gabi. Sino po naka-experience na mag-campfire? Ano? Sa isang apoy sa gitna ng gabi, yan po ay nag-aalab, tama? Nag-aalab po yan. Yan po ay nagbibigay ng liwanag, nagbibigay po yan ng init. At doon po sa loob ng apoy, mga kapatid, maraming baga. Maraming baga. At habang magkakasama sila, mga kapatid, patuloy ang kanilang pagniningas. Patuloy po ang kanilang pag-iinit. Pero kapag kinuha po natin yung isang piraso, kumuha ka ng isang piraso ng baga, at ilagay mo ito sa isang tabi, ano pong mangyayari? Na malayo na dun sa apoy. Siyempre sa simula po mga kapatid, mainit pa ito. Tama? Mainit pa ito. Meron pang kaunting apoy. Ngunit, habang lumilipas na po ang mga minuto, unti-unti ito namamatay. Nawawala na po yung init, mga kapatid. Nawawala na po yung apoy, mga kapatid. Hanggang sa maging isang malamig at walang silbing uling na lamang siya. Alam niyo po, ganoon din tayo bilang mga Kristiyano. Kasi habang tayo po ay kasama sa katawan ni Kristo, habang po tayo kasama sa isang simbahan, sa pananambahan mga kapatid, sa pagdalo, sa pakikiisa, tayo po ay naglalagablab sa ating pong pananampalataya. Pero kapag sinimulan po nating ihiwalay ang ating pong sarili, kapag tayo palaging absent, walang pakikilahok, at unti-unting lumalayo, unti-unti rin namamatay mga kapatid ang apoy sa ating pong mga puso. Katulad po nung isang uling, na naging uling na lang yung apoy na humiwalay dun sa karamihan. Alam niyo po, ang apoy ng pananampalataya mga kapatid ay nananatiling buhay sa gitna ng komunidad. Amen? Kaya tandaan po natin, kapag hinihiwalay mo ang sarili mo sa pamilya ng Diyos, tandaan po natin yan mga kapatid. Kapag hinihiwalay natin ang ating sarili, kapag hinihiwalay mo ang sarili mo sa pamilya ng Diyos, hinahayaan mong lumamig ang iyong spiritual na buhay. Kaya kung minsan, nararamdaman mong parang nanlalamig na ako, parang nanlalamig ka na sa pananalangin. Nararamdaman mo nanlalamig ka na sa pagsamba. Nanlalamig ka na sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Baka dahil matagal ka na wala sa gitna ng apoy, mga kapatid. Baka dahil matagal ka na wala sa gitna ng pamilya ng pananampalataya. Ayan po ang layunin ng isang church. Kaya po tayo ay nagkakatipon, nagsasama-sama. Kaya sa buhay po natin mga kapatid, kung tayo po ay wala sa gitna ng komunidad ng isang simbahan, bumalik po tayo. Sumama po tayo. Makiisa po tayo. Maglingkod po tayo. At muling pag-alabin ang apoy ng Diyos sa iyong puso. Hello? Mga kapatid, baka nanlalamig na rin ang ating pong mga puso. Baka nanlalamig na rin po ang ating pong pananalangin. Nanlalamig na po ang ating pong pagsamba. Nanlalamig na po
ang ating pong puso sa pagbabasa ng salita ng Diyos, nawawala po yung apoy kasi po tayo ay humihiwalay sa simbahan. So ano po dapat natin gawin mga kapatid bilang isang mananampalataya? Bilang isang anak ng Diyos. Magsimula po tayo ng bagong desisyon na tayo po'y maging tapat sa pagtitipon tuwing linggo. Kaya ang tanong ko sa mga mananampalataya sa araw ng linggo na hindi sumasamba, bakit? Of course, meron po mga unexpected reasons, meron po tayong mga rason, minsan, na naunawaan natin. Pero dapat natin pong matutunan mga kapatid, napaka-importante yung pagtitipon natin sama-sama sa pagpupuli sa Panginoon. At nakakatuwa pong tingnan, kaya na pinagmamasang ko po ang bawat isa. Kunti man tayo, pero tayo sama-sama magpupuli sa Diyos. Doon mo makikita yung apoy. Doon mo makikita yung pag-alab ng puso mo sa paglilingkod mo sa Panginoon. Doon mo nakikita yung passion mo sa pagpuri sa Panginoon, sa pagkanta mo sa Panginoon, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Doon rin po sa ating life group, mga kapatid. Magsimula po tayo ng bagong desisyon na maging tapat sa pagtitipon tuwing linggo. Dahil mga kapatid, hindi lang tayo tinatawag na dumalo sa isang simbahan. Tinatawag din po tayong makiisa sa paglilingkod. So sabi po dito sa talata natin pong binasa, huwag ninyong pabayaan ang pagtitipon. Pangalawa po ang aral nating matutunan po dito mga kapatid, ay nagkakatipon tayo upang magpalakasan. Amen? Nagkakatipon po tayo upang magpalakasan. Pansinin niyo po ang talata, ang sabi po dyan sa verse 24 to 25. Palakasin ang loob ng isa't isa. Amen? Palakasin ang loob ng isa't isa. Alam niyo po, ang buhay ay puno ng laban. Ang buhay po mga kapatid ay puno ng kabiguan. Ang buhay po natin ay puno ng tukso. Kaya kailangan natin ang isa't isa upang tumibay. At sa loob po ng simbahan, natututo tayong damayan. Natututo po tayong ipanalangin ang isa't isa. Natututo po tayo na hikayatin ang mga nanghihina kapag po tayo nasa simbahan at tayo po ay kasama ng isang simbahan. Walang ibang lugar kung saan mas ligtas tayong umiyak, tumawa, at lumago kaysa sa presensya ng pamilya ng pananampalataya. Alam niyo po sa sundalo, sa isang gera, sa gitna po ng labanan, mga kapatid, isipin mo ang isang sundalo sa gitna ng digmaan. Meron niyang kasuotan, pandigma. Meron po siyang sandata. Handa siyang lumaban, mga kapatid. Pero, kahit gaano pa siya katapang o kagaling, alam niyang hindi siya pwedeng lumaban mag-isa. Amen? Kahit pa siya magaling, hindi siya pwedeng lumaban mag-isa. Hindi siya ipinapadala sa digmaan ng solo. Lagi siyang bahagi ng isang platoon, batalyon, isang grupo. May kasama siyang mga kapwa sundalo na sumusuporta, na nagtatanggol sa kanyang likod at lumalaban sa tabi niya. Kasi alam niya, kapag nag-iisa ka, mas madali kang tamaan. Mas madali kang matalo. Sino pong nakapanood sa inyo yung movie na Hacksaw Ridge? Ang ganda po ng movie na yun. Meron tong isang linya na hindi ko makalimutan. Sabi ng sundalo, Lord, help me get one more. Siya po yung sundalo na hindi niya hinahayaan na iwan yung kasamahan niya. Sinisave niya. Kahit na may tama na, kasama niya, hindi pwede niyang iwan eh.
Ganon din po mga kapatid sa ating spiritual na laban. Alam niyo po, bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, alam niyo po ba na araw-araw tayo nakikipaglaban? Bilang mananampalataya. Araw-araw po tayo nakikipaglaban sa tukso. Araw-araw po tayo nakikipaglaban sa discouragement. Araw-araw po tayo nakikipaglaban sa pagod. Araw-araw po tayo nakikipaglaban sa kasalanan ng mundong ito. Kaya kung susubukan mong harapin ang lahat ng mag-isa mga kapatid, madali kang manghihina. Madali tayong manghihina at madali tayong sumuko kapag mag-isa lang po tayo. Mga kapatid, ang simbahan, yan po ang ating, tandaan po natin, yan po ang ating spiritual na squad. Yan po ang iyong spiritual na squad. Ito ang pamilya mong lumalaban sa tabi mo. Ito ang mga taong magtataas ng kamay mo katulad ni Moses, ni Aaron at ni Hur sa gitna ng laban. Ito ang mga magdarasal para sa iyo kapag wala ka nang masabi kay Lord. Kaya tandaan po natin, ang Kristiyanong walang simbahan ay parang sundalong walang batalyon. Mahina po sa laban. Madaling tamaan at walang sasalo kapag siya ay bumagsak. Napakahirap po mga kapatid kapag ganyan. Kapag inisip mo, kaya mong mag-isang lumaban sa mundong ito. Na hindi mo kailangang matid ng church, hindi mo kailangang makinig ng salita ng Diyos, hindi mo kailangang manalangin. Mahirap po mga kapatid, dahil spiritual na battle ang ating po pinag-uusapan. Kaya kung gusto mong magtagumpay ka sa laban ng pananampalataya, huwag kang lalayo sa simbahan mga kapatid. Huwag mong pabayaan ang spiritual na buhay mo. Sumama po tayo sa squad. Magtiwala po tayo sa ating spiritual na pamilya. Maging handa rin po tayo maging sundalong tumutulong sa iba. Hindi lang yung paglilingkuran po natin. Napaka-importante po na palakasin natin ang Lord. Minsan iiyak po tayo. Minsan weak po tayo, nangihina tayo, may encourage tayo ng bawat isa. Kaya bilang isang anak ng Diyos, bilang isang parte, ng katawan ni Kristo, ng isang simbahan, huwag din po nating panatiliin mga kapatid na observer lang po tayo sa habang panahon. Huwag po nating panatiliin observer lang po tayo sa isang simbahan. Magambag rin po tayo. Kamustahin po natin ang iba. Kamustahin po natin ang kapatid natin sa pananampalataya. Baka yung kapatid mo, kailangan ng lakas ng loob. Kailangan mo siyang palakasin ng loob sa kanyang pananampalataya. Hindi mo sa katabi mo, maging malakas ka, kapatid sa pananampalataya. Napaka-importante po yan. Sabi po dito sa talata po na ito, palakasin ang loob ng isa't isa. Pangatlo po mga kapatid, hindi lang po tayo tinuruan po dito ng Diyos na huwag yung pabayaan ng pagtitipon, palakasin ang loob ng isa't isa. Isang aral din po dito sa talata po na ito na nagkakatipon po tayo upang sama-samang lumago. Amen? Hello? Nagkakatipon po tayo upang sama-samang lumago. Kaya yung Discovery Group Bible Study tuwing Sunday, isang paraan para po tayo sama-samang lumago. Amen. Kaya mga kapatid, ang paglago sa spiritual ay hindi nangyayari yung mag-isa ka lang. Kailangan natin ng pagtutuwid. Kailangan po natin ng pagtuturo. Kailangan po natin ng pagdamay. At sa simbahan, mga kapatid, tayo hinuhubog na maging mapagpakumbaba. Yes. Hinuhubog po tayong mapagpatawan.
Hinuhubog po tayong maging mapagmalasakit katulad po ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya ako po naniniwala, ang tunay na paglago ay nakikita sa pakikitungo natin sa ating kapwa. Hindi lang sa dami ng ating alam. Pwede ka magkaroon ng maraming alam. Pero kamusta ang ating pakikitungo natin sa ating kapwa? Alam niyo po sa isang gubat, or ang isang puno, tingnan po natin ang isang puno na tumutubo mag-isa. Nakita lang po ba kayo ng puno na mag-isa lang? Sa isang open area, sa bukas na lugar. Malakas ang araw, malakas ang ulan, malakas ang hangin, walang ibang puno sa paligid, yung mag-isa na lang yun, na puno. Kahit pa yun ay malaki. Sa unang tingin, mga kapatid, mukhang napakalaya niya, mag-isa lang siya. Walang karibal. Walang kahati. Sa kanya lahat ng araw, sa kanya lahat ng ulan, walang kahati, mag-isa lang siya eh. Pero alam niyo mga kapatid, tandaan niyo po, kapag dumating ang unos, kapag dumating ang bagyo, kapag inampas ng malakas na hangin, ano pong mangyayari sa puno na yan? Wala siyang makakakita. Kapag bumaha ang ulan, wala siyang kakampi. Ano pong ibig sabihin ng mga kapatid? Malaki ang tsansa niyang mabuwal at matumba. Tama? Yes. Tama yan. Mukhang maganda ang puno na yun, mag-isa. Pero dumating ang malakas na bagyo, tutumba yan. Ngunit kapag ang isang puno, mga kapatid, ay tumubo sa gitna ng kagubatan, kasama ng iba pang mga puno, ano pong mangyayari? Iba na pong kwento yun, mga kapatid. Habang lumalaki ang mga puno na ito sa kagubatan, ang kanilang mga ugat ay nagsasanga-sanga. Tama? Yes. Magkakadikit, nagsasanga-sanga, nag-uugnayan sa ilalim ng lupa. Hindi sila naglalaban-laban. Sila po ay nagtutulungan. Kaya napaka-importante po yung mga puno sa kabundukan. Kapag dumating po ang kahit na napakalakas na bagyo, mga kapatid, hindi mag-isa nilang sinaharap ang bagyo. Sama-sama po sila. Tama? Sama-sama po sila, hinaharap ito. Kung may isa mang humina, naroon po ang iba para siya ay maging matatag. Mag-alalay para siya hindi tumumba. Ganon din po mga kapatid, ang Kristiyanong nakaugat sa simbahan. Yes. Kapag may bagyo ang buhay, kapag may pagsubok, kapag may sakit, kapag may problema sa pamilya, kapag may kabiguan sa trabaho, ang Kristiyanong bahagi ng komunidad ng pananampalataya ay mas tatatag. Mas matatag. May nananalangin para sa kanya. May nagpapalakas, mga kapatid. May kasama siya. Kaya hindi sapat ang malalim na ugat kung wala ka namang katabing puno na makakatulong sa iyo kumarap sa bagyo. Malalim man ang ugat mo, kung mag-isa ka lang, wala kang kasama. Kaya kung gusto mong lumalim, mga kapatid, sa pananampalataya, sumama po tayo sa iba. Kung gusto mong maging matatag sa buhay, mga kapatid, maging bahagi ng isang matatag na komunidad ng simbahan. Kung nais mong magbunga para sa Diyos, tumubo ka sa gitna ng kagubatan ng pananampalataya. Hindi sa isang disyerto ang pananampalataya, mga kapatid.
lumago po tayo, hindi lang sa pag-upo, kundi sa pakikilahok. Mama po tayo sa Bible study. Tumulong po tayo sa ministeryo at hayaan po natin na ang Diyos hubugin po tayo sa pamamagitan ng komunidad ng isang simbahan. Napakaganda pong paalala sa atin ng Panginoon. Ang sabi niya, huwag mong pabayaan, huwag niyong pabayaan ang pagtitipon. Palakasin ang loob ng isa't isa. Napaka-importante po yun. Panguli, tayo po sama-samang lumayo. Bilang hamon po sa atin, mga kapatid, bilang isang parte ng simbahan po na ito, bilang isang anak ng Diyos, lagi po nating tandaan, mga kapatid, ang simbahan ay hindi lang lingguhang programa. Nakakalungkot mang isipin, pero ang thinking ng iba, akala nila ang simbahan ay lingguhang programa lamang. Pero hindi, mga kapatid, ang simbahan po, ito po ay buhay. Ito po ay paglalakbay. Ito po, mga kapatid, ay pagsasama-sama ng mga taong mahal ng Diyos. Ang sabi po ng Biblia, but God commended His love toward us. While we were yet sinners, Christ died for us. Kaya wag lang po tayong dumalo, mga kapatid. Makibahagi po tayo. Wag lang po tayong umupo, mga kapatid. Kundi tayo po ay magmahal. At wag lang po tayong makinig. Tayo po dapat ay lumago sa ating po pananampalataya. So ang katanungan po sa ating lahat ngayong pong umaga, mga kapatid, una, tapat ba ako sa pagtitipon bilang bahagi ng isang iglesia? Tapat ba ako sa pagtitipon bilang bahagi ng iglesia? Pangalawa pong katanungan, kanino ako pwedeng maging encouragement sa linggong ito? At paano ako lalago pa sa pamamagitan ng komunidad ng pananampalataya? Sana po, ito po yung maging mahalagang paalala po sa atin. Bakit ba tayo nagtitipon? Bakit ba tayo pumupunta sa church? Bakit ba tayo sama-samang nagpupuri at umaawit sa Diyos? Ito po sagot sa talata po na ito. Sabi po ng Diyos, huwag natin pabayaan ang pagtitipon. Palakasin po natin ang isa't isa. Sama-sama po tayo lumago sa Panginoon.